Ricardo Willis. Kabanata 511 Napakamapanganib. Sa panahon ng escort ni Connor, nahaharap sila sa isang matinding labanan laban sa mga panlabas na kaaway. Kung wala si Ricardo, ang kanilang Dragon Sword Brigade ay tuluyan ng nalipol. Si Ricardo ang nag-iisang nagpigil sa apat na nangungunang eksperto mula sa organisasyon ng Skiola at Daytai's Tears. Binaligtad nito ang sitwasyon at nailigtas ang operasyong iyon. Laging iginagalang ng mga sundalo ang malalakas. Tunay na hinangaan ni Simeon at ng kanyang mga kasama ang lakas at kontribusyon ni Ricardo maging sa punto ng pagsam, wala naman talaga, walang pakialam na sabi ni Ricardo. Gusto lang akong paalisan ng chubby mong kapatid, habang ginagamit ng dalawang ito ang asawa at anak ko bilang leverage. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Simeon at ilang iba pang miyembro mula sa Dragon Sword Brigade. Ano? Gusto nilang tanggalin si Ricardo. At ginamit nila ang kanyang asawa at anak bilang leverage. Hinihiling ba nila ang kamatayan? Si Ricardo ay isang honorary general na hinirang mismo ng Commander-in-Chief Wagner. Hawak din niya ang Prayosha Decree na nagbigay sa kanya ng walang limitasyong mga karapatan sa pagtatanggol sa sarili. Huwag sabihin na si Ricardo ay nabali lamang ang kanilang mga binti. Maging ang pagpatay sa kanila ay makatwiran sa ilalim ng batas. Sa susunod na sandali, pinandilatan ni Simeon si Jude na may mga ngiping nagngangalit, ang kanyang tingin ay tila nakakatakot. Paanong hindi nabali ni Ricardo ang mga paa mo? Sinusubukan mo bang sirain si Ricardo? Gusto mo bang mamatay? Big. Kuya. Anong ibig mong sabihin? Ano ang relasyon mo sa kanya? Mukhang natarante si Jude at kinakabahang tanong. Sa labas, si Jude ay walang alinlangan na mayabang at dominante. Ngunit sa ikatlong henerasyon ng pamilya Smith, hindi mataas ang katayuan ni Jude. Kung ikukumpara kay Simeon, na siyang pinakanamumukod tangi sa ikatlong henerasyon at may walang limitasyong pag-asa sa militar, si Judas ay hindi gaanong mahalaga. Si Ricardo ang tagapagligtas namin ng mga kapatid ko. Gusto mong sirain si Ricardo? Ako muna ang sisira sa'yo. Mabangis na sabi ni Simeon. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang isang solidong kahoy na upuan sa pribadong silid at inihampas ito kay Jude. Bang! 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 Umalangaw-ngaw sa private room ang tunog ng kahoy na upuan na tumama sa tao at ang mga hiyawan ni Jude. Bumagsak sa lupa ang matabang katawan ni Jude, at matapos basagin ang upuan, pinulot ni Simeon ang isang putol na piraso ng binti ng upuan at iniandes ito ng husto patungo sa binti ni Jude. Napasigaw si Jude at humingi ng awa, pakiramdam niya ay gusto na niyang mamatay. Kung alam niyang aabot sa ganito, mas gugustuhin niyang mabali ang paa niya kanina ni Ricardo. At least, magaan ang pakiramdam niya. Pero ngayon, mahigit 10 beses na siyang binugbog ni Simeon bago tuluyang nabali ang kanang balakang. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Sa malutong na tunog ng pag-crack, na-distort ang kanang shin ni Jude, at saka lang tumigil si Simeon. Walang kwentang basura na nagdudulot ng mas maraming problema kaysa tagumpay. Nakahiga doon si Jude, umiiyak at sumangot, puno ng pagkabigla at panghihinayang. Hindi niya inaasahan na si Ricardo ang magiging tagapagligtas ni Simeon. Kung alam niya, kahit 100 beses pa ang lakas ng loob niya, hindi siya maglalakas loob na guluhin si Ricardo. Sa sumunod na sandali, malamig na tumingin si Simeon kina Xander at Samuel, dumura, at sinabing, alyansa ng medikal na negosyo. Isang grupo ng mga nagbebenta ng gamot, iniisip na kaya mong ibagsak ang mundo. Naglakas loob kang banta ang asawa at anak ni Ricardo. Bulag ka. Alam mo ba kung sino si Ricardo? Nang sabihin iyon, kinuha ni Simeon ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa Lilonyo Security Department, at sinabing, ako ito, Simeon. Magpadala ng isang tao. May mga tao rito na nagsisikap na saktan ang pamilya ng senior na opisyal ng militar ni Prayosha. Arestuhin sila at imbestigahan kung sila ay mga dayuhang kaaway na ahente. Nang marinig ito, nanginginig si Xander at Samuel, na nakaupo sa lupa sa sakit, at ang kanilang mga mukha ay marahas na kumaibot. Tuluyan na silang napatulala. Paano sila napaghinalaan bilang mga dayuhang kaaway na ahente?
Anong nangyayari dito? Si Ricardo ba ay isang senior military officer pa rin ng Prayosha? Makalipas ang 10 minuto, sa isa pang restaurant, binago ni Simeon ang lokasyon at inimbitahan dito ang pamilya ni Ricardo. Honey, this is Simeon, my comrade. Tawagin mo na lang siyang Captain Smith. Nora, tawagin mo siyang Uncle. Simeon, ito ang asawa kong si Miranda. Tindera ng gamot, hehe. Pagkaupo ng lahat, ipinakilala ni Ricardo ang kanyang asawa, anak, at Simeon sa isa't isa, na nagtapos sa isang biro. Tumango si Simeon kay Miranda, at nang marinig ang sinabi ni Ricardo, agad siyang nahiya at sinabing, hindi ko sinisiraan ang asawa mo sa mga salitang iyon, haha. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Simeon at sabi niya, Ricardo, hindi ka takataka na sabik kang umuwi pagkatapos mong matapos ang misyon noong huling beses na napakaganda ng iyong asawa. Kung ako sa iyo, gusto mo ring umuwi. Haha. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade ay tumawa rin ng mabuti, na tinutokso si Ricardo sa kanilang mga salita. Ano bang sinasabi mo? Actually, I was longing for my daughter. Hindi napigilan ni Ricardo ang mamula at ikinaway ang kamay bilang tugon sa kanilang panunukso. Si Miranda, nang marinig ang kanilang mga salita, ay lihim na nakaramdam ng inis at binigyan si Ricardo ng isang matinding titig. Pagkarating ng mga pagkain at inumin, nagsimulang mag-toast si Simeon at ang iba pa kasama si Ricardo. Si Ricardo, bilang isang magiliw na host, ay hindi tumanggi at uminom kasama ng mga prangka at makabayang lalaking ito. Hindi niya ginamit ang kanyang panloob na enerhiya para huminahon. Pa-impulse siyang uminom para i-enjoy ang moment. Samantala, si Simeon at ang mga kasama ay bumaba ng isa. Sunod-sunod na inumin na parang walang patak ng alak sa buong buhay nila. Matapos uminom ng ilang sandali, umiling si Ricardo at biglang may naramdamang kakaiba. Paano ko ito ilalagay? Ang pakiramdam niya mula kay Simeon at sa iba ay parang nag-iinuman. Isang farewell toast. Parang ang kainan na ito ang huli nilang pagsasama. Mabilis ang pag-iisip ni Ricardo, at naalala niya ang binanggit ni Simeon sa telepono kanina na may misyon silang dapat gawin sa loob ng ilang araw, at partikular na pinakiusapan sila ng kanilang superior na magpahinga ng ilang araw. Simeon, anong klaseng misyon? Nagpapatuloy kayo. Kailan ka aalis? Ay iniisip kong ito ay maginhawa para sa iyo kinabukasan, maaari mo ba akong tulungang protektahan ang aking asawa at anak na babae? May mga bagay pa akong dapat daluhan. Nakipag-clink ulit si Ricardo ng baso kay Simeon at casual na nagtanong pagkatapos niyang uminom. Nang marinig ito, tinapik ni Simeon ang kanyang dibdib, dumighay, at sinabing, walang problema, isiping tapos na, kapatid. Aalis tayo sa misyon sa loob ng 2 araw. Tumingin siya kay Miranda at ngumisi, mukhang magkakaroon tayo ng pagkakataon na maging personal bodyguards ng Diyos ang CEO, Haha. Nang matapos siyang magsalita, humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade. Hindi nila tinutokso si Miranda, ito ay mapaglarong kalokohan sa kanilang mga sarili. Tinapik ni Ricardo ang balikat ni Simeon at casual na nagtanong, mapanganib ba ang misyon na gagawin mo? Sa pagkakataong ito, huminto sandali ang kamay ni Simeon na may hawak ng baso, at ang kanyang ngiti ay naging hindi natural. Ang mga ekspresyon ng iba pang miyembro ng Dragon Sword Brigade ay natigil din saglit. Hindi naman. Haha. Walang misyon na hindi makumplito ng Dragon Sword Brigade. Sa susunod na sandali, si Simeon ay ngumisi, iwinagayway ang kanyang kamay na parang walang kwenta. Nagtawanan muli ang ibang mga miyembro ng koponan, na tila magaan ang loob. Kabanata 512 Ano ang nasa likod bahay? Bagamat tila walang pakialam si Simeon at ang iba pa, ngayon lang nasulyapan ni Ricardo ang kanilang pag-aalala sa kanilang mga mata. Pero hindi na siya nagtanong pa. Ang misyon na ito ay maaaring may kasamang ilang confidential na impormasyon, at kahit na siya ay isang kilalang general, ito ay kilala pa rin. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay na iwanang hindi tinatanong.
Bukod dito, kahit na ang mga tunay na kabilang sa militar ay hindi kinakailangang magkaroon ng awtoridad na malaman ang lahat. Pagkatapos ng sabay na kainan, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Ricardo kay Simeon. Pareho nilang naramdaman na magkatulad sila ng personalidad. Si Simeon ay walang hangin ng pagmamataas na tulad ng maraming anak mula sa mga kilalang pamilya. Noong una silang magkita, ang hindi niya pagkagusto kay Ricardo ay dahil lang sa isa siyang airborne personnel. Pero nang maglaon, nanalo si Ricardo sa kanyang lakas. Si Simeon at lahat ng miyembro ng Dragon Sword Brigade ay lubos na humanga sa kanya. Sa hapunan, nagtanong din si Ricardo tungkol sa sitwasyon ni Fox Sierra dahil siya at ang kanyang amo ang huling taong nakakita ng buhay ng kanyang mga magulang. Gusto pa rin niyang bumisita sa sekta ni Sierra balang araw para tingnan kung may naiwan pang pahiwatig ang kanyang mga magulang bago sila namatay. Gayunpaman, sinabi ni Simeon na bumalik na si Sierra sa kanyang sekta. Siya ay isang espesyal na konsultant lamang para sa Dragon Sword Brigade tulad ng Ricardo at hindi aktwal na naglilingkod sa militar. Noong gabing iyon, bumalik si Ricardo at ang iba sa hotel room na dati nilang nabook pagkatapos maglaro hanggang bandang 10:00. Si Miranda ay naliligo sa banyo, habang si Ricardo ay sinamahan si Nora, nanunood ng TV. At that moment, nag-vibrate ang phone niya. Sinulyapan ito ni Ricardo, at isang malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ay isang mensahe mula kay Summer. Nang malaman na ang kanyang mga magulang ay brutal na pinatay ng Wicked Bone, si Ricardo ay nagtanim ng matinding puot sa kanila at sa palihim na pamilyang Willis. Kasalukuyang hindi niya kayang harapin ang sinaunang pamilyang Willis o maging ang palihim na pamilyang Willis at Wicked Bone ng direkta. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na walang magagawa si Ricardo. Nakipag-ugnayan siya kay Summer at inutusan siyang mang-alap ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa malihim na pamilyang Willis at Wicked Bone. Kasama rito ang anumang panlabas na kumpanya o organisasyong nauugnay sa malihim na pamilyang Willis, ang mga taong nagtatrabaho para sa kanila, at higit pa. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga sinaunang martial forces ay nangangailangan ng isang tao sa labas upang tulungan silang makaipon ng kayamanan. Ang mensaheng ipinadala ni Summer ay naglalaman na ngayon ng impormasyon tungkol sa mga puwersa o kumpanyang lihim na sinusuportahan ng pamilya Willis. Hexleaf Industries, Thousand Stream Construction, Alput Antiques, Goldheart Moon's Cobra Brigade. Tiningnan ni Ricardo ang impormasyon at tahimik na inulit ang mga pangalan ng mga kumpanya o puwersang ito na may kaugnayan sa palihim na pamilyang Willis. Pagdating niya sa dulo, damaloy ang hangin sa kanyang mga butas ng ilong. The Medical Business Alliance of Corlenet Delta. So konektado din ang business organization na ito sa secretive Willis family. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ricardo habang bumubulong sa sarili. Tila pinagtagpo sila ng tadhana. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang sinaunang pamilyang Willis, ang malihim na pamilyang Willis, ang Wicked Bone. Maaaring hindi kita direktang harapin ngayon, ngunit wala akong pakialam na makahanap ng ilang pagkilos sa pamamagitan ng mga alipuhang ito na iyong sinusuportahan. Kinabukasan, gumanap si Simeon bilang isang mabait na host at dinala si Ricardo at ang kanyang pamilya sa iba't ibang lugar sa Lilonyo para mamasyal. Pangatlong araw na nila sa Lilonyo. Nakipag-ugnayan si Ricardo kay Eric at nakipagkita sa kanila sa isang hotel sa Lilonyo. Doon, nakilala niya si Eric at ang kanyang mga kasama. Bukod kay Eric, naroon din si Henry at ang ilan sa kanyang mga subordinate mula sa Edoland at ang pamilyang Ward. Maliwanag na dinala ni Henry ang lahat ng bihasang individual na kaya niya. Kapansin-pansin, may kasamang matandang lalaki si Eric na mukhang kasing edad niya, na nakasuot ng kulay abong damit. Sa pagmamasid, napagtanto ni Ricardo na ang lalaki ay isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Tila ako na sa kabila ng pagkawala ng impluwensya sa alitan ng pamilya, si Eric ay mayroon pa ring ilang mga card sa kanyang manggas. Ricardo, so nakarating ka na sa Lilonyo. Let me introduce you. This is my old friend, you can call him Mr. Perrin, nakangiting sabi ni Eric matapos makita si Ricardo.
Saglit na tinasa ni Emmett Perrin si Ricardo, bahagyang tumango, at pinanatili ang kanyang saloobin. Mr. Willis. Si Henry, sa kabilang banda, ay may pabor na saloobin kay Ricardo sa pagkakataong ito. Ang pagbisita ng pamilyang Ward ay para sa opisyal na negosyo, hindi sa turismo. Pagkatapos ng paunang pagpupulong, dumiretso sila sa ancestral residence ng Ward family sa Laifonio. Ang tirahan ay matatagpuan ay din. Direksyon sa loob ng $198 ng Lilonyo, na sumasakop sa isang malawak na lupain sa pangunahing lokasyong ito. Sa halip na tawagin itong Ward Residence, mas angkop na tukuyin ito bilang dating tirahan ng Master Flame. Sa kasaysayan ng halos 200 taon, ang ari-arian ay nagpakita ng isang sinaunang kagandahan at madaling ituring na isang makasaysayang palatandaan. Gayunpaman, malinaw ang pamilya ng Ward. Hindi umasa sa kita ng turista at nagkaroon. Walang balak buksan ang kanilang ancestral home sa publiko. Bukod dito, ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga ordinaryong tao, isang ganap na pribadong domain. 10:00 ng umaga nang dumating ang grupo sa tirahan ng mga ninuno. Bakas sa mukha ni Eric ang pagkalungkot. Eric, nandito ka. Nakatayo si Edward sa labas ng Ward Residence na may peking ngiti sa labi. Isama mo ako sa lolo mo. Bahagyang tumango si Eric at direktang nagutos. Magalang na sumang-ayon si Edward, ngunit lihim na nanunuya sa kanyang puso, matanda, ano ang kilos? Hindi ka ba nandito para magsumite ngayon? Dinadala din niyang sutil na si Emmett. Ano ang sinusubukan mong makuha? Mangarap ka. Hindi mo alam kung gaano karaming paghahanda ang ginawa ng aking lolo ngayon. Sa mga pag-iisip na ito, ang mga mata ni Edward ay sumulyap kay Ricardo, at isang alon ng hangarin na pumatay sa kanyang puso. Nandito din ang lalaking ito. Magaling. Maaaring ngayon na ang araw para ipaghiganti ang sama ng loob sa Edoland. Ricardo, dahil mahilig kang makialam sa mga gawain ng pamilya ko, huwag mong isipin na umalis kapag nandito ka na. Nanatiling kalmado si Edward sa ibabaw at inakay si Eric at ang grupo patungo sa kaibuturan ng Ward Residence. Sa wakas, nakarating sila sa isang maluwang na bulwagan. Eric, nandito ka. Halika, pasok ka, maupo ka. Sa pasukan, isang matandang ginoo na may mga katangian na kahawig ni Eric nang humigit kumulang 60 o 70% ang sumalubong sa kanila na nakangiti. Mapanuksong ngumiti si Eric, walang sinabi, at dirdiretsong pumasok kasama ang kanyang entourage. Inis kanya ang silid, ang kanyang mukha ay puno ng higit pang nakakainsultong pangungutya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang bakas ng kaseryosohan at galit ang lumitaw. Edward, todo-todo ka na talaga ha. Iniimbitahan ng bawat eksperto na mahahanap mo. Tumingin si Eric kay Edward, malamig na nakangiti habang nagtatanong. Samantala, ang atensyon ni Ricardo ay wala kay Anders o sa mga katulong ng Ward family sa Lilonyo. Bumaling ang kanyang tingin sa direksyon ng likod bahay ng Ward Residence, na nagpapakita ng bakas ng takot. Ano ang mayroon sa likod bahay ng Ward Residence? Kabanata 513 Patayin ka, tayo na ang sarili natin. Sina Eric, Henry, at Emmett ay tumingin sa pagkakabuo ng pamilyang Ward sa Lilonyo na may galit at seryoso sa kanilang mga mukha. Mukhang abala sila ngayon. Eric, dala mo ba ang susi? Si Anders, ang matandang patriarka, ay humarap sa pangungutya ni Eric na may maliwanag na pagwawalang bahala, nang basta-basta nagtatanong. Humalaklak si Eric at pinagmasdan ang silid bago nagsalita sa malalim na boses, naruroon ba ang 4 na Grandmaster mula sa aming pamilya at si Joseph Hall? Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ang 2 grupo ng mga tao sa magkabilang panig, na nagsasabing, dumating na rin ba ang mga dati nating kaibigan mula sa pamilya Cohen at Mount Shifters? Hey, so lahat kayo nandito ngayon para tulungan silang harapin ako, tama ba? Napuno ng matinding panunuya at galit ang tono ni Eric. Sa katunayan, si Joseph ay isang mid-level na eksperto sa Divine Realm, katumbas ng mid-level ng Apishia,
at ang pinakamalakas sa pamilya ng Ward sa Lilonyo. Ang pamilya Cohen at Mount Shifters naman ay ang mga kakilala ni Master Flame noon. Ngayon, ang isa ay naging isang sinaunang martial arts na pamilya, habang ang isa naman ay naging isang sektang raiding ng nicho na dalubhasa sa paglipat ng mga bundok at paghukay ng mga libingan, na bihasa hindi lamang sa paglilinang kundi pati na rin sa mystical arts. Ang namumuno sa pamilya Cohen ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang binata. Nagpakita ng malalim na aura ang nasa katanghaliang gulang, habang ang binata ay may matalas at mapagmataas na ugali. Gayunpaman, saglit na natigilan ang ekspresyon ng huli at may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata nang makita si Ricardo. Siya yun. Paano napunta dito ang lalaking to? Talagang nakaligtas siya sa mga personal na pagsubok ng Clan Grand Competition noong nakaraang pagkakataon. Nagkamot lang ba siya? Ang binata mula sa pamilya Cohen ay nagmuni-muni sa loob. Dati, sa panahon ng Clan Grand Competition na ginanap sa Hudpid Sect, natural na nagpadala ang pamilya Cohen ng mga mahuhusay na individual para lumahok. Ang binata ay isa sa mga piniling disipulo, ngunit limitado ang kanyang kakayahan. Siya ay sumuko sa kasunod na individual na mga pagsubok sa pagraranggo at iniwan ang Hudpid Sect kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Cohen. Para naman sa Mount Shifters, pinamunuan sila ng isang matangkad at matipunong matandang lalaki at isang kaakit-akit na kagandahan. Ang matipunong matandang lalaki ay nakasuot ng istilong vintage na baluti, na naging isang nagtatanggol na mahiwagang kasangkapan. Sa tabi ng nakakaakit na dilag ay isang higanting lalaki na mahigit 2 metro ang taas. Gayunpaman, ang higanting lalaking ito ay may bakanting tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay nagiging asul, malinaw na hindi katulad ng isang normal na tao. Napapikit si Ricardo at sinulyapan ang kaakit-akit na dilag at ang higanting lalaki, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbabago. Ang higanting lalaking ito ay hindi tao. Siya ay, sa katunayan, isang bangkay na pupi na ginawa mula sa isang patay na katawan. Sa sandaling ito, humagalpak ng tawa ang matipunong matandang lalaki mula sa Mount Shifters na kahawig ng tunog ng bronze bell. Hahaha, Eric, wag mo kaming intindihin. Hindi kami pumunta dito specifically para tulungan ang boss na makipagdeal sa'yo. Gusto lang naming makita kung ano ang nasa loob ng puntod ni Master Flame. Sa sinabi nito, ang kaakit-akit na kagandahan sa kanyang tabi ay sinundan ng isang nakakalokong ngiti, gayunpaman, kung sino man ang humadlang sa atin sa paglilibot sa puntod ngayon, sila ay magiging ating mga kaaway. Heck! Eric, dati na tayong magkaibigan. Sa loob ng maraming taon. Sana hindi mo kami pipilitin na ibigay ang susi. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cohen, na walang ekspresyon na nakatingin kay Eric. Nang makita ang eksenang ito, ang mga miyembro ng pamilya ng Ward sa Lilonyo ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng paglilibang at pangungutya. Ibigay man natin ang susi o hindi ay negosyo ng Ward family at parang walang kinalaman sa inyong lahat, malamig na sagot ni Henry sa grupo. Sinenyasan ni Eric ang apo, saka huminga ng malalim at tumingin kay Anders sa mahinang boses, Anders, I can give you the key today. But I have one condition. Nang makita ang pagkakabuo ng pamilyang Ward ngayon, alam ni Eric na ang hindi pagbigay ng susi ay tiyak na hindi isang opsyon. Not to mention the Ward family, kahit ang mga miyembro ng Cohen family at Mount Shifters ay hindi ito pinabayaan ng madali. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting magsikap para sa pinakamalaking benepisyo ng direkta. Ngumiti si Anders nang hindi kinukumpirma o tinatanggi, isang kondisyon. Sabihin mo sa akin. Bumaba ang boses ni Eric habang sinasabi, kahit ano ang nasa loob ng libingan na iyon, 30% ang dapat natatanggap ng pamilya ko. Kung papayag ka sa kondisyong ito, ibibigay ko ang susi. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, si Anders ay sumambulat sa masigasig na pagtawa, ang kanyang mukha ay may bahid ng panunuya habang nakatingin sa kanyang nakababatang kapatid. Eric, do you think that's even possible? When you left Lilonyo with your branch, it means hiwalay na kayo sa pamilya. Ano ang kinalaman ng legacy na naiwan ni Master Flame sa inyo?
Nang marinig ito, nagngangalit si Eric at sinabing, kahit iwan ko si Lilonyo, miyembro pa rin ako ng pamilya ng Ward. Patawarin mo ako sa kalokohan. As Elhet. A gesture, nailigtas ko na si Caleb at ang asawa niya sa kamay ng mga bandidong iyon. Ibigay ang susi, at ibibigay ko sa iyo ang mga tao. Ang kondisyong ito ay sapat na. Kung hindi, maaari ko silang ihatid pabalik sa mga desperado anumang oras, at wala akong pakialam kung mabuhay man sila o mamatay. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Anders, ang kanyang tono ay may banta ng pagbabanta. Nang marinig ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Eric, Henry, at ng iba pa. Sa sumunod na sandali, tumingin si Joseph sa grupo ni Eric na may pagkadismaya at ngumisi. Eric, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ngayon? Anong karapatan mong makipag-ayos sa pamilya? Kapaki-pakinabang ba na itago mo ang susi? Kahit patayin ka namin, mahahanap pa rin namin ito sa katawan mo. Hindi ka pa namin nahawakan dahil sa mga nakaraang relasyon sa pamilya. Huwag mong pilitin ang iyong kapatid. Huwag mo kaming pilitin ang mga dating kaibigan ng pamilya Cohen at mga Mount Shifters. Bagyo, maaari ka bang makisama sa grupong ito ng mga walang tao? Itinuro ng eksperto sa Divine Realm ang mga tao sa paligid ni Eric na may mapanlate na ekspresyon. Habang bumagsak ang kanyang mga sinabi, namumula sa galit ang mukha ni Eric. Sa susunod na sandali, tumingin siya sa kanyang kuya at tinanong ang bawat salita, ganun ba? Kapag hindi ko ibibigay ang susi, papatayin mo ba ako? Eric, huwag mo akong pilitin. Para maiwasan ang paghina ng buong pamilya, dapat buksan itong libingan sa ilalim ng lupa. Sabi ni Anders na may malungkot na ekspresyon. Napuno ng pangungutya ang mukha ni Eric nang marinig ito. Sila ay mula sa parehong pinagmulan, ngunit sila ay malapit ng makipaglaban sa isa't isa para sa posibleng yaman na naiwan ni Master Flame. Lolo, ano po ang dapat nating gawin? Sa sandaling ito, si Henry, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, sumigaw sa kanyang lolo na may nagngangalit na mga ngipin. Huminga ng malalim si Eric at sinabi kay Anders, ilabas mo muna si Caleb at ang asawa niya. Kailangan ko man lang tingnan kung buhay pa sila, di ba? Show me the key, and I'll let you see them. Don't worry, Caleb and his wife are fine. Walang ekspresyon na sabi ni Anders. Ikaw. Galit na galit si Eric, dilat ang mga mata. Sa susunod na sandali, lumingon siya at tumingin kay Emmett at Ricardo sa tabi niya, na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngayon, ang dalawang ito ang kanyang pinakamalaking trumpo at pag-asa. Inaasahan niya na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kina Ricardo at Emmett, maaari niyang ipaglaban ang ilang mga benepisyo. Kabanata 514 na ipaalam sa amin kung ano ang pakiramdam ng sakit. Bagamat alam ni Eric na malabong manalo siya, gusto pa rin niyang subukan ang kanyang makakaya. Kahit papaano ay gusto niyang magpakita ng malakas at determinadong saloobin, umaasa na magkakaroon sila ng ilang reserbasyon. Hindi sigurado si Eric sa eksaktong lakas ni Ricardo, ngunit tiyak na mas mataas siya sa antas ng Grandmaster. At si Emmett ay isa ring eksperto sa antas ng Grandmaster. Kung talagang lumaban sila, kahit na may mabibigat na casualty sa kanilang panig, kailangang isaalang-alang ni Anders kung sulit o hindi para sa kanya na saktan ang kaaway at saktan ang sarili sa proseso. Kaya't sa sandaling ito, tumingin si Eric kina Ricardo at Emmett na may nagtatanong na tingin. Napatingin din sina Henry at iba pa sa mga reaksyon ni Ricardo at Emmett. Pagharap kay Eric, nag-alinlangan si Ricardo saglit at umiling, Mr. Ward, ibigay nila sa amin ang mga hostage, at maaari mong ibigay ang susi. Sa ngayon, huwag na muna tayong mag-isip ng iba. Nang marinig ito ni Eric, Henry, Emmett, at lahat ng nasa gilid nila ay hindi maiwasang matigilan, puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Ang mga miyembro ng pamilya ng Ward sa Lilonyo ay nagpakita ng mapang-asar ng ngiti at mga pagsabog ng matagumpay na tawa. Eric, narinig mo ba yon? Marunong samantalahin ang pagkakataong ito sa tabi mo. Sabi ni Anders sabay ngisi. Handsome boy, you're quite wise.
panunuya ng kaakit-akit na babae mula sa Mount Shifters na may kaunting chuckles. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric. Hindi siguradong kumikislap ang tingin kay Ricardo, may halong pagdududa pa. Sa kanyang mga mata, si Ricardo ang kanyang huling pag-asa, at mas mataas pa ang inaasahan niya sa kanya kaysa kay Emmett. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Ricardo ay magpapayo sa kanya na direktang makipagkompromiso, nang hindi man lang lumaban para sa kanilang panig. Mr. Willis, anong ibig mong sabihin dito? Direktang tanong ni Henry, ang tono nito ay may bahid ng kawalang kasiyahan at paninisi. Ang ibig kong sabihin, ibigay mo sa kanila ang susi, at huwag muna tayong mag-isip ng iba sa ngayon. Sinabi ni Ricardo, na tinitingnan ang medyo hindi kasiya siyang mga ekspresyon ng mga tao, pagkatapos ay idinagdag, ang libingan sa ilalim ng lupa ay maaaring hindi kinakailangang may hawak na kayamanan. Maaaring may iba pa ito. Eric, is the ally you found. Sino bukod sa akin ang tunay na tutulong sa iyo? Ang taong makinis, anuman ang kanyang lakas, ay may hindi mapagkakatiwalaang karakter. Nag-compromise siya sa sandaling makita niya ang kalaban na mas maraming eksperto. Malamig na bumantong hininga si Emmett, pinutol ang mga salita ni Ricardo, nagsasalita ng may galit at hinamak. Kumunot ang noo ni Ricardo, may gustong sabihin, ngunit sa huli ay nilunok niya ang kanyang mga salita. Wala nang silbi ang pagsasabi pa sa kanila ngayon. Emmett, matigas ang ulo mo talaga. Ano ba? Nawalan na ng loob si Ricardo dito, at gusto mo pa ring panindigan si Eric, kahit na ang kabayaran ng buhay mo. Malamig nang umisi si Edward sa mga sandaling ito. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Emmett sa galit, at humakbang siya pasulong, sumigaw, kung talagang ipagpipilitan mo ang mga bagay-bagay sa limitasyon, babayaran kita ngayon. Hindi makatwiran ang kahilingan ni Eric. Dapat ay may karapatan na magkaroon ng bahagi na pagmamayari sa kanya, kahit na mamatay ako dito ngayon, aalisin kita at ipapadama sa iyo ang sakit. Habang nagsasalita siya, ang matandang kaibigan ni Eric ay naglabas ng malakas na aura na angkop sa isang eksperto sa antas ng Grandmaster. Gayunpaman, ang mga miyembro ng pamilya ng Ward ay nakasuot ng mapanukso at mapang-asar na mga ekspresyon. Sa sumunod na sandali, malamig na bumantong hininga si Joseph, tinapakan ang kanyang paa, at direktang sinugod si Emmett. Sa isang kisap mata ay dumating siya sa harapan niya at sinuntok. Nagbago ang mukha ni Emmett, at mabilis niyang itinaas ang kanyang braso para harangin. Gayunpaman, na sinamahan ng isang muffled na tunog, ang katawan ni Emmett ay pinalipad. Pagdating niya, bumuga siya ng isang bibig ng dugo, puno ng lungkot, galit, at pagkabigla ang kanyang mukha. Sa tingin mo ba mapaparamdam mo sa amin ang sakit? May lakas ka ba niyan? Malamig nang inisya ni Joseph si Emmett, puno ng pang-aalipusta at pang-aalipusta ang tono nito. Ikaw. Namula ang mukha ni Emmett, magkahalong gulat at galit, at isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa loob niya. Sa sandaling ito, mabilis na lumapit si Eric at tinulungan si Emmett na tumayo, sinabing, Emmett. Hayaan mo na. Napasulyap siya sa direksyon ni Ricardo, umiling na may haplos ng kalungkutan. Sa sumunod na sandali, naglabas siya ng kakaibang tansong susi na kasing laki ng palma sa kanyang katawan. Narito ang susi. Ibigay mo sa akin si Caleb at ang kanyang asawa, at ibibigay ko sa iyo ang susi, sabi ni Eric na nagngangalit ang mga ngipin. Ngayon, inaamin ko ang pagkatalo. Nang marinig ito, pinanangkitan ni Anders ang kanyang mga mata, tumawa ng buong puso, at nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Eric, dapat kanina mo pa ginawa to. Edward, isama mo si Caleb at ang asawa niya. Sumenyas siya na may panalong sa loobin. Oo, lolo. Nakangiting tumango si Edward at mabilis na lumabas ng hall. Pag-alis niya, malamig niyang sulyap kay Ricardo, bakas sa kanyang mga mata ang masamang hangarin. Sumunod, lahat ng nasa panig ni Eric ay may labis na hindi kasiya siyang ekspresyon, halos hindi nagsasalita. Lalo na, wala nang pumapansin kay Ricardo.
Sa isang nakakakilabot at hindi pangkaraniwang kapaligiran, sa wakas ay bumalik si Edward at ilang mga gwardya kasama ang isang lalaki at isang babae. Lolo Henry, bakit ka nandito? Ang lalaking nasa early 30s ay si Caleb, ang panganay na apo ni Eric. Kung hindi ako dumating, hindi ka ba masasaktan ni Anders? Malamig na sinulyapan ni Eric si Anders, pagkatapos ay sa matinding pag-ayaw at sama ng loob, diretsyo niyang ibinato ang susi sa paanan ni Edward. Sa susunod na sandali, binati niya si Caleb at ang kanyang asawa at sinabi sa lahat, tayo na. Lahat mula sa pamilya ng Ward sa Lilonyo, pati na rin ang pamilya Cohen. At Mount Shifters, nagpakita. Pagpapahayag ng tagumpay sa wakas ay makuha ang susi. Gayunpaman, nang tumalikod na ang grupo ni Eric para umalis, isang malamig na boses ang biglang tumunog. Sandali lang. Pagtingin sa direksyon ng boses, si Edward ay may masamang tingin habang nakatitig kay Ricardo. Ano? May gusto ka pa ba? Si Henry, nang makita ito, ay galit na tanong. Nagdilim din ang ekspresyon ni Eric habang nakatingin sa tinatawag nitong pamilya, saka lumingon kay Anders at nagtanong. Anders, binigay na namin sa'yo ang kinet. Hindi mo ba kami papayagang umalis? Handa ka bang baliwalain ang matagal na nating relasyon at lipulin kaming lahat? Umiling si Anders, na may nagtatanong ding ekspresyon, at tumingin kay Edward. Edward, may iba pa ba? Kung hindi, hayaan muna si Eric at ang iba pa. Pagkatapos lahat, wala silang napala. Mula sa paglalakbay na ito. Iligtas natin sila, hindi ba? Hihihi. Kabanata 515 nakatayo lang ako. Humalaklak si Edward at winagaway ang kanyang kamay, Lolo, dahil pareho nang sumuko sina Eric at Henry, wala na akong magagawa sa kanila dahil magkaparehas tayo ng apelyido ng Ward. Pero, tinuro niya si Ricardo habang nagsasalita. Ngunit may mga taong pumunta dito ngayon, kaya maaaring hindi ganoon kadali para sa kanila na umalis. Malamig ng uso, tinitigan ni Edward si Ricardo at nakangising sinabing, Ricardo. Sa tingin mo ba tapos na ang huling beses sa Edoland noong pinaubo mo ako ng dugo? Naglakas loob kang pumunta dito ngayon kasama si Eric. Gusto mo? Nakikialam ka sa mga gawain ng pamilya ng Ward, hindi ba? Kanina at pinayuhan si Eric na ibigay sa amin ang susi na pakakawalan na kita hahaha. Nang marinig ito, ang pamilya ng Ward sa Lilonyo ay tumingin kay Ricardo na may mapanuksong mga mata. First. Sumuko na tong lalaking to pero hindi pa rin maiwasan ang sarili niyang kamalasan. Nakakainteres. Nang matapos magsalita si Edward, tumingin si Anders kay Ricardo at sinabing, oh. So ikaw ang nanakit sa apo ko noong nakaraan. At naglakas loob kang makisali sa babae ng pamilya ko at guluhin ang alyansa ng pamilya ko at ng pamilyang Smith. At ngayon, sinundan mo si Eric dito para makialam sa mga internal affairs natin sa pamilya Boy. Kung hahayaan ka namin ng ganito ngayon, hindi ba magiging kahihiyan para sa pamilya ko? Oh, so anong gusto mong gawin? Hindi inaasahan ni Ricardo na haharapin siya ni Edward sa huli. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, nakataas ang isang kilay, at nagtanong ng may interes. Sa sandaling ito, ilang beses na kumikislap ang tingin ni Eric, at sinabi niya sa malalim na boses, Edward, masyado ka nang lumayo. Ibinigay ko sa iyo ang susi, pero gusto mo pa ring saktan ang mga tao ko. Pagkarinig nito, humagalpak ng tawa si Edward at nanunuya, Eric, kinakampihan mo pa ba si Ricardo? Hindi ka man lang niya tinulungan kanina, first. Malamig nang umuso si Emmett sa pagkakataong ito at pinayuhan si Eric, Eric, mas mabuti nang umiwas sa hindi kinakailangang gulo. Fair na. Bakit mo ba problemayan ang batang ito? Hindi. Kahit anong sabihin ni Ricardo, dinala ko siya dito. Umiling si Eric at nagngangalit ang mga ngipin. Kuya, huwag mo nang itulak masyado. Kung talagang gusto mong saktan si Ricardo ngayon, kailangan mo muna akong patayin. Saglit na nag-alinlangan si Henry at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan, naghahanda ng kumilos. Nang marinig ang sinabi ni Eric, biglang nag-iba ang mga mata ni Ricardo. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali ng paghusga kay Eric.
Ngumiti siya kay Eric at umiling. Mr. Ward, I appreciate your intentions, but if they want to deal with me, you and Henry don't need to involve. I can handle it myself. Sa susunod na sandali, tumingin si Ricardo kina Edward at Anders. So, anong gusto mong gawin? Ngumuso si Edward at sinabing, originally, killing you wouldn't satisfy me, but today, for the sake of giving face to Eric, disable you will suffice. How about that? Isn't that merciful? Tumugon si Ricardo ng, oh. Pina-disable ako. Yan ba ang gusto ng lolo mo? Tumingin siya kay Anders, walang ekspresyon ang mukha, at nagtanong. Ibinaba ng matandang lalaki ang mga talukap ng mata, nagpatibay ng isang walang malasakit na saloobin. Nang makita ito, isang pahiwatig ng lamig ang dumaan sa mga mata ni Ricardo, ngunit tumanggaw siya sa ibabaw at humakbang pasulong. Fine. Ituloy na natin, basta. Ma-disable mo ako. Ricardo, ikaw. Kumunat ang noo ni Eric sa narinig. Mr. Ward, hindi na kailangang sabihin pa. This is my own affair, putol ni Ricardo, na ikanaway ang kanyang kamay. Edward, witnessing Ricardo's response, chuckled and said, Ricardo, you've come to your senses. Rest assured, we'll exercise restraint. Sa sandaling ito, sumulyap si Anders kay Joseph, na kinumpas ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Joseph at ngumiti, humakbang patungo kay Ricardo, na may bakas ng panunuya sa kanyang mukha. Anak, nakikita mo na ang sitwasyon. Pinapayuhan kitang huwag lumaban at hayaan mo akong i-disable ka ng masunurin. Kung hindi, natatakot ako na baka lumayo ako at mapatay kita. Mahinahong sagot ni Ricardo, sige. Tatayo ako dito at hindi lalaban. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang mga tawanan at pangungutya ay sumabog. Hindi lamang mula kay Edward at sa pamilyang Ward sa Lilonyo, kundi mula rin sa pamilyang Cohen at sa mga Mount Shifter. Maraming mga tao ang nagpakita ng isang gloating na ekspresyon, na parang nanunood sila ng isang kapana-panabik na dula. Medyo matalino ang batang ito sa lahat ng panahon, ha? Ang pagiging may kapansanan at kayang panatilihin ang kanyang buhay, iyon ay isang matalinong hakbang. Mahilig kang makialam no. Mukhang hindi ka naman makakaalis ngayon Nasira mo ang alyansa sa pagitan ng pamilya natin at ng pamilyang Smith, at ito ang kinahinatnan. Sa sandaling ito, si Joseph ay mayroon na. Naglakad papunta sa Ricardo at biglang. Nang walang anumang babala, naglunsad ng isang palihim at masamang sipa patungo. Ang ibabang bahagi ng tiyan ni Ricardo. Kailangang sabihin na ang taong ito ay medyo tuso. Nakatayo doon si Ricardo, tila, hindi lumalaban, ngunit pinaglalaroan pa rin niya ang elemento ng pagkagulat. Gusto ni Joseph na samantalahin ang hindi pagiging handa ni Ricardo at maghatid ng matinding dagok. Bang! Sa mahinang tunog, ang sipa ni Joseph ay bumagsak sa ibabang bahagi ng tiyan ni Ricardo. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nang dumampi ang kanang paa ni Joseph sa lupa, bahagyang nanginig ang kanyang buong binti. Dahil sa impact kanina, parang nasipa siya ng bakal. Sa lakas ng rebound ay pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang mga buto sa paa. Pero pagdating kay Ricardo, nakatayo pa rin siya doon ng maayos, parang walang nangyari. Nang makita ito, agad na ipinakita ni Joseph ang pagkabigla at kawalan ng katiyakan. Ano? Bilang isang mid-level na Divine Realm powerhouse, ang taong ito ay talagang makatiis sa kanyang pag-atake. Yun lang ba? Sa sandaling ito, nanunuya si Ricardo, nakatingin kay Joseph na may mapanuksong ekspresyon. Joseph, anong ginagawa mo? Disable him. Naguguluhan na tanong ni Edward. Kumunat din ang noo ni Anders at sinabing, Joseph, no need to hold back. Bigyan mo ng mukha si Eric at iwanan mo siya ng ilang breathing room. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mukha ni Joseph ay kumunat ng ilang beses. Naisip niya sa sarili, paano ako nagpipigil? Talagang, hindi ko sinaktan ang taong ito. Pero sa harap ng napakaraming tao, kung hindi niya ma-disable si Ricardo kahit na inatake siya habang hinahayaan siya ni Ricardo, medyo nakakahiya talaga. Knob!
Kaya naman naging mabangis ang ekspresyon ni Joseph, sumigaw siya ng malakas. Nabuo ang kanyang mga daliri sa isang kutsilyo. Hugis, at mabangis na sinaksak patungo sa lalamunan ni Ricardo. Gayunpaman, ang resulta ay katulad ng dati. Hindi nangyari ang eksenang sinaksak ang lalamunan ni Ricardo at lumabas ang madugong butas. Nakatayo pa rin siya doon ng maayos.